Pwede na. Ready na ba kayo? Apo. Okay, so ito muna yung unahin natin. Ito yung week 6, sana, na tatalakayin natin. It's all about squares and square roots. Familiar na ba kayo dito? Siguro nabasa nyo na yung pinost ko kahapon ata. Sakaling nagbabasa kayo ng mga post ko. Lalo sa ano natin, sa ating Google Classroom. So, discuss na natin siya. Yun, may pen na pala ako. Okay, so ano ba yung square? Bakit siya tinawag na square number? So, tinatawag din siya, kalimitan, mas gusto kong tawagin yung tinatawag na perfect square. Bakit siya kaya tinatawag na perfect square? Sabi, it is a number that is a square of a whole number. So, ano ba yung square talaga ngayon? Can be represented by arranging objects in a square. So, kaya na mapapansin nyo, kapag daw ang isang number, kayang i-arrange sa isang parisukat, square, perfect square ang tawag sa kanya. Example lang 1. Ay, hindi ko na, ayan, pangit yung drawing ko ha, pagpasensya nyo lang. Kailangan, burahin natin. Wala kasi akong ruler eh. So, yung 1, kapag nakabuo ka ng square dito, buo ka, tigyo 1 centimeter, 1 square centimeter yan. Yan, nakabuo ka ng isang square. Tapos, meron dito ang side, dalawang square dito, dalawa din dito, o 4 na mga units, makakabuo ka ng isang square din. Tingnan nyo, kapag binawasan natin ng isa, makakabuo ba ng square dito? Hindi po. Okay, tama. Hindi po. Kaya tinatawag siyang perfect square. Sila lang yung mga numbers na perfect square. Katulad ng 9 and yung 16. Dahil kapag nabawasan ng isa, kahit isa lang, hindi na siya magiging square. Kaya perfect squares ang tawag sa kanila. Yung iba kasi, hindi perfect. Pag ginawang square, hindi eksakto yung sukat. So, sila yung mga eksaktong sukat. Ano-ano ba yun? Ayan, makikita natin sa multiplication table. Ayan, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, at marami pa yan. Walang katapusan din yan. 100, and etc. So, ano yung mapapansin nyo doon sa mga pinag-multiply sa kanila? Ano yung pinansin nyo sa mga pinag-multiply sa kanila? Ito yung mga pinag-multiply sa kanila. Para makuha yung 1, 1 times 1. Para makuha yung 4, ito. Para makuha yung 9, para makuha yung 16, ito, at saka ito. Ano yung makapansin nyo doon sa mga factor nila, yung pinag-multiply? Sir, parehas lang po. Okay, very good. Parehas lang. Kaya nga tinawag na square. Kasi ang isang square, ano ba ang karakteristik ng isang parisukat? Same side. Pare-parehas po. Okay, pare-pareho ang side. So kung ito ay 2, ito ay sorry. Kung ito ay 2, dapat ito ay 2, dapat ito ay 2, dapat ito ay 2. So kung sukat yan ay 2, 2, 2. Kapag pinagdugsong-dugsong natin yan, makikita natin, merong ilang square dyan sa loob. 4 po. 4. Okay, kaya ganun. Kaya siya tinatawag na square. Kasi, nakakabuo siya ng square na malaki, tapos sa loob pa niya, merong mga square pa din. Okay ba? Kaya tinatawag siyang square numbers. Okay. At bukod doon, nakakabuo nga siya ng isang perfectong square na perfecto ang sukat. Walang labis, walang kulang. Okay. Next tayo. So, ayan. Ito yung mga square numbers. Example, 1 times 1 is equal to 1, 2 times 2 is equal to 4, 3 times 3 is equal to 9, 4 times 4 is equal to 16. At, sige, calculate daw natin yung iba. So, 1 times 1, 1, 2, 4, 3 times 3, 9, 4 times 4, 16. Paano yung sumunod? Ano kaya sagot natin? 6 times 6 equals 36. 5 pa lang. Nasa 5 pa lang tayo. 5 times 5 is equals Is equal 25. to, okay, is equal to 25. 6 times 6 is equal to 36. Tama din. Next.
7 times 7 equals 42. Kulang. 7 Kulang times yun. 7 is 49. Yun, 49. Kinapos ka ng konti. Sa 6 lang yung 7 times 6 lang yung 42. Okay, okay lang yun. Next, 8 times 8. 8 times 8. 72. Hindi. Yun, tama. Next, 9 times 9. 81. 82 po. Okay. Sunod. 10 times 10. 100. 100. Okay, tama. 11 times 11. 112. 100? 12. Hindi. 100. 111. Hindi. Nabaliktad yung 112. 110. Yun, 120. narinig ko na. 121. Ayan. 121. 12 times 12. 124. 144. Tama. Si Amela. Si Chini. Next. 13 times 13. Ito, favorite ko tong mga magkasunod na to. Mabilis lang tandaan. 13 times 13. Sige, compute. Dapat sa ula. Yun, 169. 169. Tama. Yung 14 times 14. 192 po. Kulang. Po. Yun, 196. Ayan, nakita nyo. Ayan, ayan o. Baligtaran lang sila. 169. 196. Kaya mabilis tandaan. Ito naman, sa 11, ang technique kasi sa pag-multiply sa 11, pag-a-addin mo lang yung minumultiply sa 11. Ito, 1 plus 1, ilan? 2. Ilalagay nyo lang sa gitna, 121. Ito naman, 144. Tinatanda ko lang. 15 times 15. 225 po. Yun, huli. 16 times 16. Hindi, wala na yun dito, pero dadagdag ko. Hanggang 20 tayo. 16 Two- times 16. 256 po. Okay, very good. Pwede nyo yung sulat to, para matandaan nyo. Pwede nyo sa uluhin. 17 times 17. 289 po. Nice. 289. 18 times 18. 24 po. 324. Yan, magkakasunod yan, 2, 3, 4. Yan ang mga palatandaan ko dyan. 18, 19 times 19. 361 po. 361 po. Okay. 20 times 20. 400 po. 400. Yan. So, pwede nyo sauluhin yung unang 20 perfect square para mabilis. Pero hindi nyo naman kailangan sauluhin lahat. Mabilis naman kuhanin ng square ng iba, lalo na kung perfect. So, pwede rin natin isulat yung square sa ganitong paraan. Dahil dalawa to, gagamit tayo ng exponent. 1 raised to 2. Yan. So, tinatawag din yung square. 2 raised to 2. Ang ibig sabihin yan, 1 times 1, answer ay 1. Baka sagot nyo ay 2 pag multiply nyo yung ito at saka yung maliit. So, yan yung mga nakikita ko sa FB. Kung sala pa yung compute nyo dito, di mag-aral muna. 2 times 2 is equal to 4. 4. So, 3 raised to 2 is equal to 3 times 3 is equal to 9. Baka ang sagot nyo dito ay 6, ha? So, huwag kayong malilito. Minsan, ginagawang addition kasi yan. Ginagawang 6. Ang minumultiply, inuulit yung dito, nasa ilalim. Okay ba? So, may question tayo doon. Wala po. Okay, diretso tayo. So, ayan. Tingnan daw natin kung perfect square daw yung mga sumunod. Una, 16. Perfect. Apo. Okay, very good. Ito ay isang perfect square. How about 15? Hindi po. So, not. 146. Apo. Opo. Sure? Oo, hindi. Sure, hindi po. Balik tayo dito. Opo.
146. May 146 ba dito? Oh, Wala po, 144 lang po. 144. So, perfect square, hindi. Hindi po. Hindi po. So, this is not. How about 300? Hindi po. This is not din. 324. Opo. Opo. Ano yung ano niya, pinag-multiply? 18. Parang, oh, 18. tama. 18 times 18. 18. Etong 16, ano nga palang pinag-multiply? 4 po. 4 times 4. Tama. 729. Hindi po. O kaya hindi. Hindi po. Kaya, one. Tingnan natin sagot. Perfect square. 27. So, 729. Lampas kasi doon sa pinag-usapan natin kanina. So, perfect square siya. Mamaya pag-aaralan natin kung paano kuhanin kapag medyo malaki yung number. So, yung huli ay perfect square din. Okay pa? May question tayo din? Wala po. Okay. Tingnan natin. So, pupunta naman tayo sa square root. Ano naman yung square root? So, sabi, one property of a perfect square is that it can be represented by a square. So, talagang kaya niyang i-drawing or pwede siyang i-represent ng perfectong square na may drawing natin kasi sakto nga yung sukat niya. Each small square in the array shown has a side length of 1 cm. So, ito daw, ang sukat nito, kada ganito ay 1 cm. Kaya 4 cm yung laki nito. Ito din daw, 1 cm na 1 cm yan. Kaya 4 cm yun. Kaya kung makikita natin, meron dito 16 na mga square. Okay. So, the large square has a side of the length of 4 centimeters. Now, ano yung square root? The large square has an area of 4 times 4 is equal to 16. Ayan. Ginamit yung area. 4 times 4, 16. Nakuha natin yung square centimeters. The number 4 is called the square root. So, ito daw 4. Yan yung tinatawag na square root. So, ang 4 ay equivalent ng square root. Ito yung symbol of 16. So, ano yung square root? Yung square root, simple lang. Kung ano man yung factor 4 po. na pareho, na pinag-multiply, makukuha mo yung pinaka-square. Okay po? Ang root ay yung factor na minumultiply sa sarili para makuha mo yung square. Yung 16. Okay. Yun lang kasimple yun. So, ito yung tinatawag na square. Yung 16, yung tinatawag na perfect square o yung square. Ito naman, 4, yung pinag-multiply para makuha yung 16, siya naman tinatawag na root. Square root. Ang bilis lang po ba yan? Mahirap ba? Hindi po. Okay. So, yan. A number which when multiplied by itself results in another number. So, 5 is square root of 25. Kapag multiply daw natin yung 5 by itself, makukuha natin yung square. Therefore, 5 is the square root. Okay. So, ito yung mga tawag sa kanila o mga terminologies. Actually, ang tawag talaga dito sa symbol na to o sa kabuuan na to, tinatawag siyang radical. Kasi hindi lang naman square root ang meron. Hindi lang square ang meron. Kapag wala nakasulat dito, square root yun. Pero meron pa yan. Meron pa yung 3, pwedeng maging 4, pwedeng maging 5. Pero hindi natin pag-aaralan yun. Medyo mataas na mathematics na yan. So, doon lang muna tayo sa simple. Sa square root lang muna tayo or sa 2 na radical. So, itong buong to, tinatawag siyang radical. Ito nasa loob, tinatawag na radicand. Tapos ito yung solution o kaya tinatawag nga na root or square root. Index, nababago nga yan. Pwedeng magiging cube root, fourth root, fifth root. Pero hindi natin siya pag-aaralan sa ngayon.
And itong sign na to, yan yung tinatawag na radical symbol. Okay, so yan lang yung mga terminologies. Ngayon, kapag meron tayong square root, for example, square root of 81, meron tayong dalawang possible answers. Meron tayong meron tayong positive na sagot kasi 9 times 9 ay equal sa 81. Di ba? Positive 81. Therefore, pwedeng maging positive yung sagot. Ganun din, kapag minultiply mo ang negative 9 sa negative 9, pag pareho ng sign, magiging positive din ang sagot. Kaya positive 81. Kaya posible na dalawa ang sagot ng square root of 81. The square root of 81 can be equal to positive 9 or can be equal to negative 9. May tawag din tayo dyan sa dalawang yan. Yung positive 9, tinatawag siyang principal root. Okay po. Mahirap bang tandaan? Hindi po. Okay. So, ito yung kalimitan natin ginagamit. Yung principal root, kalimitan ginagamit yan. Yung pangalawa, minsan, hindi masyadong ginagamit yan kapag simpleng square root lang ipinag-uusapan. Katulad ngayon, hindi natin masyado siyang gagamitin. Pero kapag ko-compute natin, lalo na sa mga mas mataas na math, ayun, saka na siya gagamitin. Yung pangalawa. Ano kaya, sa palagay nyo, ano yung tawag dito? Kung ito principal root, ano yung tawag dito? Teacher. Sabi ko na ba teacher root. Hindi teacher root ang tawag dyan. Ang tawag dyan ay, sulat ko lang Yan, basahin nyo nga. Euro. Puro root. Hindi, mali. Hindi. Puro Wala. root. Naka-record tayo. Yari tayo. Anong puro root? Hindi puro root. Yun yung ginagawa nyo kapag nakakain kayo ng madaming kamote. Ano to? Ito ang tawag dito. Euro. Hindi mo na-gets? Negative root. Negative root lang ang tawag sa kanya. Hindi puro root. Anong pure root? Sosyaling ka. Joke yun, joke. Puro root. Okay, hindi niya na-gets yung joke. Sana natawa kayong kahit konti. Okay. Ayan na, principal root at negative root. May question po tayo? Wala po. Okay. Okay, next tayo. Ayan. So, minsan, pag naghahanap tayo ng square root, kagaya nga nun, kailangan, alam mo lang yung perfect square. Kung babalikan natin yung kanina, kailangan, alam mo lang yung mga perfect square, kaya binigay ko kanina. Ayan, nakita nyo yan? Kailangan alam nyo lang yan. Sa ulado nyo, kahit hanggang 20 lang. Ngayon, sabi, paano kaya kapag medyo lumaki na? So, pwede nyong gawin, ang isang strategy daw ay paghahanap ng factors. Halimbawa, itong 36. Okay. Halimbawa, itong 36. Pwede mo hanapin yung factor niya. 4 times 9, which is parehong perfect square din. Tapos saka sila ang i-square root mo dahil alam mo square root ng 4, alam mo square root ng 9, makukuha mo yung 2 at 3. Pwede mo silang ipag-multiply, makukuha mo 6. So, yun yung isang strategy daw para magawa yun, para ma-simplify natin. Example, 256. Ano daw yung dalawang number na perfect square na pwedeng pag-multiply magiging 256? Napakita natin. Ayan, 4 at saka 64, pwede silang ipag-multiply. Ano ba ang square root ng 4? 2. Okay. So, ito ay 2. Ito naman. 8. Okay, tama. Tapos saka natin pag-multiply itong dalawang to. 2 times 8. 16. 60. Okay. So, yun yung square root ng 16. Okay, so yun yung isang technique para mas mapabilis yung pagkuha ng square root. Diba? Okay.
So, kanina, meron tayong kinuha, yung 27, di ba? Saan yung 27? Yan. Ayun, 729. Sulat natin, 729. Yung 729, pwede mong isulat, para makuha mo square root niya, pwede mo isulat sa dalawang pinag-multiply ng parehong perfect square. Isip nga kayo. Bibigyan ako ng clue. Yung isa, 81. Ano yung isa? Pag pinag-multiply, magiging ganito. Ano yung isang number? Ay, sinusulat ko na. Ano kaya isang number? Pag pinultiply sa 81, magiging 729. Shortcut lang to. Para mas mabilis yung makuha square root ng mga medyo malalaki. Bili. 9 po. Yun, nahuli, 9. Kukunin natin yung square root niyan. Square root nito. Ano ba square root nito? 9. Eto, 3. 9 times 3. 27. Ayun. So, makukuha natin yung square root ng 729. Kuha niya. Para hindi masyadong malaki yung kukumputin nyo. Opo. Pwede nyo siyang bitak-bitakin. Kung perfect square siya. Kung hindi, ito ang gagawin natin. Kasi hindi naman lahat ng numbers ay perfect square. Di ba? Nakita nyo ba? Balikan natin yung mga perfect square ulit. Yan. Hindi naman lahat ng number perfect square. Pagkatapos ng 1, perfect square ang 1. Pagkatapos ng 1, ano na yung sumunod? 2. 4. 4 na agad. 1, 4. Ito yung mga perfect square. 16, 25. Nakita nyo, merong mga nawawalang number dito. So, hindi lahat nakakabuo ng isang perfectong square. Gets niya? Opo. Opo. Okay. So, Opo. ngayon, kailangan nating i-estimate ang gagawin natin sa mga hindi perfect square. Example dito. Perfect square ba to? Hindi. Perfect square po. So, kung perfect square siya, ang kanyang square root ay 5. 5. 5. okay, very good. Next. Perfect square ba to? Opo. Opo. Kung perfect square siya, anong perfect square niya? 7. 7. po. Okay. Next. 27. Perfect square ba siya? Hindi po. Yan. Dahil hindi siya perfect square, mag-estimate tayo ngayon. So, anong kailangan natin gawin in estimating square roots? Kasi ang mga square root na ganito, walang katapusang decimals yan. Kung kukumputin mo yan sa calculator, kahit ako, hindi ko sa ulado kung ano yung sagot niyan. Okay, check natin sa calculator. Okay. So, mamaya na pala. Estimate na lang muna natin. Dahil hindi siya perfect square, we have to use another method to calculate its square root. So, hindi nga lahat ng numbers ay hindi perfect square. Not every number has an integer. So, hindi pwedeng maging eksakto yung square root, magiging integer. We have to estimate square roots for numbers between perfect squares. So, estimate natin. So, paano daw yun? Una, kailangan hanapin mo muna yung mga values of adjacent perfect squares. Hahanapin mo daw yung mga katabi na perfect square. Tapos, mag-estimate ka kung nasan siya sa pagitan. Katulad nito, yung square root ng 27. Ano daw yung dalawa na numbers na square root na perfect square na malapit sa square root of 27? 25 and 30. 25, 30, tama yung 25. Square root of 25. Pero yung 30, 36. yon 36. Ano ba square root nito? 5 po. 5. Okay, 5. Ito, 6 po. 6. Ibig sabihin, ang square root ng 27 ay nasa pagitan lang ng 5 at saka
6. Ganun lang kasimple yun. So, ito yung isang paraan pag-estimate. Pag hahanapin mo muna kung saan pagitan siya. Okay? Mahirap ba yan? Hindi po. So, ngayon, kapag nahanap mo na kung saan pagitan, i-estimate mo kung nasan yung 27. Ayan, oh. Sabi, nandun yung 27. So, ito yung 5 at saka yung 6. Kagaya ng sagot nyo kanina. Siguro, ito yung mga nangangalhati. So, mas mababa siya sa, so mababa siya sa 5.5. Kasi ang kalahati ay 5. So, binabaan lang yung decimal place. Ginawang 5.2. Okay po. Yun lang. Estimate nga eh. Siyempre, hindi siya lalampas sa 6 kasi nasa pagitan nga siya ng 5 at 6. Opo. Okay. So, compute natin. 5.2 times 5.2, 27.04. Medyo lampas siya sa 27 kung mapapansin nyo. Kaya minsan, magiging 5.1 pa yan. Yan. Ngayon, kukompute ko na talaga siya sa calculator. Ang tawag sa mga numbers na to, class, ay tinatawag na irrational numbers. Yung mga hindi eksaktong square roots. Ang tawag sa kanila ay irrational. Ang mga irrational numbers kasi, mamaya tatalakayin natin kung ano yung mga irrational numbers. Kasama din yan sa lesson mamaya. Bueno, compute ko lang. Kung may calculator kayo dyan, pwede nyo din calculate kung ano yung square root. Dahil mabagal ako. Mabagal nitong cellphone. Mas yung clear. Yung square root ng ano yan? 27. Yan. So, 5.19. 6, 1, 5, 2, 4, 2, 2, 7. Ayan. Walang katapusan yan, class. Yan yung mismong value. Pag minultiply mo pa kaya sa sarili, hindi pa rin magiging 27 yun eh. 26.99999 nakalagay doon. So, yan po yung ating sagot. Pero hindi ko kayo in-expect na magsulat ng ganito kahaba. Kahit mga ganito lang. Kahit dalawa lang, ganito lang. Isang decimal place lang o dalawa. Hanggang 2 decimal place. Okay ba? Okay. So, tapos tayo doon. Punta naman tayo doon sa sumunod. May questions po tayo. Wala po. Wala po. Okay, sige. Punta naman tayo doon sa sumunod. Sa real number system. Okay. Lang. Abot naman pala sa 1 oras eh. Wala kasi kayong masyado sasagutan. Yung mga sasagutan nyo, mamaya na lang. O kaya kung ano man yung kung ano mang oras nyo gawin. Okay. Objective. So, kailangan ma-differentiate nyo daw, mapag-ibay nyo yung rational sa irrational numbers. Sabi, biologists classify animals based on shared characteristics. The horned lizard is an animal, a reptile, a lizard, and a gecko. So, animal siya, reptile, lizard, at sa pamilya ng lizard, isa daw siyang gecko. Ngayon, sa mathematics, ganun din yung classification niya. Meron din tayong classification sa numbers. Okay. So, ito yung mga lecture natin. So, ang una nyo man natutunan, nung elementary pa lang kayo, kahit kinder pa lang, turuan kayo sa bahay, tinatawag siyang natural numbers. Ano daw yung natural numbers? Natural numbers are counting numbers. 1, 2, 3, etc. Bakit kaya siya tinawag na natural number? Palagay niyo. Mabababa po. Simple. What else? Simple. Natural. Ano ba yung ibig sabihin ng natural? Sir, natural na po. Siyempre, tinagalog mo lang. Natural. Saan ba nakakita yung natural? Pag sinabi sa inyo natural, ano yung may isip mo? It came from what word? Sir, likas na po. Likas. Okay. Tagalog yun. Likas. Ano yung likas? Saan nakikita yun? Nature. Yun. Galing siya sa word na nature. Saan ba nakikita ang nature? Forest. Sa forest. Saan pa? Gubat. Sa gubat. Sa... Ibig sabihin, nakikita lang natin sa
Kalawakan. Sa paligid lang. Makita natin sa paligid. Nature. Diba? At lahat na nakikita natin sa paligid, nabibilang natin. Napansin nyo ba? Lahat ng nakikita natin sa paligid, nabibilang natin. Kaya siya tinawag na natural numbers. Pwede rin siyang tawaging counting numbers. Kasi, kapag nagbibilang ka, saan ka nagsisimula? Isa. Oo, One po. wala naman nagbibilang, nagsisimula sa zero no? Bilangin mo yung kaklase mo, zero. Bibilangin mo ba yung kaklase mo zero? Hindi, no? Kaya nga counting numbers yung tawag sa kanya. Ang sumunod, nung naging elementary na kayo, tinuruan kayo ng tinatawag na whole numbers or whole numbers. Kasama yung natural counting numbers at saka yung zero. Ba't naman kaya siya tinawag na whole? Buo. Okay, very good. Bakit yung zero? Bilog po kasi buo. Bilog. Kaya buo. Hindi po kayang bumuo ng isa. Ayan. Wala naman siya nabuo. So, merong kabuuan at merong walang nabuo. Kaya kasama yung zero. Kaya nire-represent niya yung hindi nabuo or walang nabuo. Okay po? So, whole numbers ang tawag sa kanila. Ngayon, yan yung mga kino-compute nyo, pinag-aralan nyo, lalo na nung elementary. Pagdating ng grade 6, yan, 0, 1, 2, 3, 4, etc. hanggang sa walang katapusan yan. Walang katapusan yan eh. Ngayon, grade 6, tsaka nung ngayong first grading natin, inintroduce ko itong integers. Ano na daw yung mga kasama sa integers? Ano daw kasama sa integers? Positive and negative. Positive and negative. Okay, so yung positive, ito yung mga counting numbers. Kulang nga to eh. Kailangan meron din ditong 0. Kasi yung 0, hindi naman siya natural number. Hindi na. Ang hindi natin kasi nakikita yung 0 eh. So, hindi siya natural. Yung negative, yan. Kasama yan sa integers. 3 yan. So, ulitin natin ha. Yung natural, ito lang, mga positive lang sila. Yung whole number, kasama na yung 0. Yung integers, positive, negative, at 0. Magkakasama na sila. Isang grupo yan. Okay pa. Ano yung sa next? Ayun pala. Ayun pala yung 0. Masyado akong judgmental. Nasa ilalim pa pala. Okay. So, may question po dito. Wala po. Okay. Next natin. Okay, so ngayon, lahat ng to, yung natural whole number integers, tinatawag din silang rational numbers. Ang mga rational numbers, kagaya nga nung pinag-aralan natin last time, ay kayang isulat as a fraction. So, ang natural numbers, example ng natural numbers, o yung mga positive, salang spelling. Lang. So, yung mga natural numbers po natin, lahat daw kasi ng rational numbers, pwedeng maging written as a fraction. So, ang natural numbers, example, ay 1. Natural number yan. Kaya ba natin gawing fraction yan? Apo. Oo, kayang gawin. Example, 5/5. Ano ba yung 5/5? 1. Oo, kaya pwede siyang gawing fraction. Ang 0, pwede bang gawing fraction yan? Hindi po. Hindi po. Pwede. 0 divided by 2. 0. 0. Pwedeng gawing 0 po. fraction. Kaya rational number din siya. Nakukuha niya yan? Gets niya ba? Opo. Opo. Ang negative, pwedeng gawing fraction. Halimbawa, -5. Pwede rin yan. -10 divided by 2. Or -10/2. Ano may isagot? -5. So, pwede rin siyang gawing fraction. Ang fraction, pwedeng gawing fraction.
Ang fraction ba pwede maging fraction? Ba, parang nahirapan kayo sa tanong na to ah. Ang fraction ba pwede maging fraction? Pwedeng isulat sa fraction. Opo, fraction. Fraction na po yun. Oh, Fraction na po eh. syempre. Ang decimal pwede? Opo. Ang sagot dito ay sometimes lang. Minsan. So may mga iba't ibang uri tayo ng decimal. Meron tayong decimal na tinatawag na terminating. Mga terminating, natatapos siya. Example, ang 0.5, 0.5, nagiging fraction siya. Meron din tayong tinatawag na repeating. Repeating. Ito, nakikita nyo kalimitan sa calculator. Halimbawa, 0.1, 1, 1. Walang katapusang 1. Ang fraction niyan, 1/9 lang. Kapag umuulit yung 1, 1, 1, 1, 1. Gano'n lang siya kasimple. Kapag umuulit naman dalawa, halimbawa, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Equal naman yan sa 23. Ay, sorry. Bukayin natin. Kadumi. Equal naman yan sa 23 over ba yan? 23 over 99. Try nyo i-divide sa calculator yan. 1 divided by 9. May calculator ba kayong hawak dyan? Opo. Try nyo nga i-divide 1 divided by 9. Ano magiging sagot? 0.1111. O, diba? Tama ako. 0.11111. O, ito rin. Gawin nyo din to. 23 divided by 99. Ano magiging sagot? 0.232323. Ayan. So, kaya talaga natin silang isulat as a fraction. Ang fraction, kapareho lang ng division. So, yan. Di ba? Nakuha nyo? So, lahat po itong example ko dito, yan ay lahat tinatawag na rational numbers. Dahil pwede silang gawing fraction. Ano yung mga irrational numbers naman? Ang mga irrational numbers, kabaligtaran ng rational. Hindi sila pwedeng isulat as a fraction. Sila ay non-terminating, hindi natatapos, at non-repeating, hindi umuulit. Nakita niyo mo dito? Ito, natatapos. Ito, umuulit. Kapag hindi alinman din sa dalawa, yung decimal na yon, dito siya, irrational siya. Ang example niyan ay yung mga hindi perfect square na pinag-aralan natin kanina. Example, square root of 2, square root of 3, square root of, kasama ba dito square root of 4? Opo. Hindi. Dahil ang square root of 4 ay equal sa 2. At ito ay rational. Kasi dito siya eh. Papatak siya dito sa natural number. Lahat to rational. Ito hindi. Irrational yung mga yan. Dahil walang katapusan yan. Tingnan nyo nga sa calculator to. Square root of 2. Anong sagot natin dito? Napakahaba niyan. Sige nga. Sino makakapagsabi sa akin? Yun, parang may nagchat-chat. Hindi ko pala nakikita yung nagchat-chat. Sensya na. Naka-PowerPoint presentation kasi ako. Ano kaya yung square root ng 2? Calculator nyo nga. Sige, pwede kayo sumagot. Yun, may sinagot na si Sayon. Check ko nga kung 0.1.
Yan, medyo natagalan kayo ah. Naglalagba ako. 0.11111111 po. Oh, 11111. Ano yung sinasagutan mo? Nahuli ka na ata. Yung sa 1/9 pa ata yung sinagutan mo. Square root of ano na tayo? Square root of 2. Wala. Yan. Tingnan natin kung tama si... Ayun, si Gian. Nagsagot na rin. 0.4142135624. And wala pang katapusan yan. Try nyo i-multiply sa sarili yan. Tingnan nyo kung ano. Medyo sala pala yung kay Sion. Ayan. 1.4. Sala yung tuldok mo, Sion. Okay. So, sulat natin na 0. Ang square root of 2 ay equal sa 1.414213564. Nakita nyo, walang umuulit sa kanya tapos wala pang katapusan yan. So, yan yung mga irrational numbers, yung mga square roots na hindi perfect. So, 5, square root of 6, square root of 7, square root of 8, square root of 10, square root of 11, square root of 12, square root of 13. Hindi ko nasusulat lahat. Alam nyo na yun. So, kung ano man yung wala doon sa listahan sa perfect squares, irrational siya. Ang isa pang example niyan ay yung pi. Yun. 3.14, 15, 9, 2, 6, etc. So, lahat yan ay tinatawag na irrational numbers. At lahat yan, lahat ng mga numbers na yan, tinatawag siyang real numbers. Rational numbers and irrational numbers, tinatawag silang real numbers. Okay ba? Kaya, yun yung pinag-aral natin. Tinatawag silang lahat na real number system. Yan. So, ito yung chart niya. Lahat yan, real numbers. Sakop ng real numbers ay dalawa. Rational at saka irrational. Sa irrational numbers, nandyan yung mga numbers na mga square roots. Ito sa logarithms to eh. Mas mataas na mat pa. Tapos ito pi, irrational numbers. Sa mga rational numbers, meron tayong tinatawag na integers. Pero hindi kasama sa integers yung mga fractions, decimals. Ito, repeating decimal. Saka fraction pa. Mga integers, positive, negative, at saka zero. Ayan, kasama zero, kasama positive. Ito, mga negative numbers. Sa whole numbers, kasama ang zero, at saka mga positive numbers. Ito, mga positive or counting numbers. Yan. May question po tayo? So, ito po yung 3 naman natin. Real numbers, binubuo siya ng dalawa. Rationals and irrationals. So, sa rationals, binubuo siya ng, ayan, mga irrationals, binubuo siya ng dalawa. Integers, kasama na rin yung fractions at yung ibang decimal. Mga decimal lang natin ay repeating at terminating. Terminating decimals. Sa irrationals, dito yung non-repeating. Hindi umuulit. At saka non-terminating. Pareho lang pala yun. Parehong present. Pag nag-check yan dalawang yan, irrational na yan. Sa integers, meron tayong binubuo ng dalawa. Negative, at saka kasama yung mga whole number. Sa whole number, binubuo uli ng dalawa. Zero, at saka ng natural or positive numbers. So, practice daw tayo. Identify each number below as natural, whole number, integer, whole, integer, rational, or irrational, or real. More than one answer can apply. So, maraming pwedeng mag-isagot sa kanya. Start tayo. Number 1. Excuse. Ano-ano? Yung kind na number, yung 7/8. Meron siyang
Isa, dalawang sagot. Ano sa mga grupo dito kasama yung 7/8? Yes, sino kaya sasagot? Anyone? Anyone? 7/8. Alin kaya siya dito? Siya ba ay natural? Siya ba ay whole? Siya ba ay integer? Siya ba ay rational? Siya ba ay irrational or real? Rational, sir. Okay, very good. Rational siya. Dahil pwede siyang gawing fraction. Nakukuha niyo po ba yan? Ano pa yung isang group niya ng number? Meron pang isa. Sir, real po. Okay, very good. Kasali din siya sa mga real numbers. Okay, next tayo. How about sa zero? Meron siyang isa, dalawa, tatlo, apat. Okay na. Irrational po. Irrational ba ang zero? Rational po. Okay, kasama siya sa rational. Full. Full. Okay, very good. Kasama din siya sa whole. Ano pa? Dalawa na lang. Real. Real. Kasama din siya sa real. Halos lahat naman. Isa na lang. Isang group na lang. Ano na lang yung isa pang kinabibilangan niya? Ang pinakamalaki kasi dito, real. Burahin natin, ha? Lahat ng numbers, halos, ay real. Wala naman tayong pag-aaralan natin ngayon na imaginary. Tapos, rational din siya. Yun yung medyo malaki-laki din. Rational. Kayang gawing fraction. Tapos, naligtangan niyo yung isa. Kaulilihan, kabilang siya sa mga whole numbers. Ano yung isa pa niyang kinabibilangan? Natural. Ano yan? Natural. Natural? Hindi kaya kasama sa natural ang zero. Integer. Yun! Nasagot na. Integer. Kasama siya sa mga integers. Okay po? Next. Sulat naman natin itong -9. Isa, dalawa, tatlo. Tatlong kinabibilangan niyang groups. Ang pinakamalaki ay Rational. ano yan? Anong mga group kinabibilangan niya? Tinatawag siyang anong uri ng number? Irrational. Irrational ba ang negative? Ano nga ba yung mga irrational? Ang kasama lang sa irrational ay kalimitan mga square roots. Integer po. Non-perfect square. Katulad ng square root of 2. So, yan ang mga irrational. Kasama din ng pi. So, integer. May nagsagot na integer. Tama po yun. Ano pa? Repeating. Repeating ba tong 9? Real po. Kasama siya sa real numbers dahil lahat naman ng yan ay real numbers. Isa na lang. Ano pang grupong kinabibilangan niya? Rational. Rational po. Yun, rational dahil pwede siya maging fraction. Ganun lang po kasimple yan. Okay, last one. Ito, dalawa lang din to. Real. Okay, very good. Yung isa pa? Rational po. Okay, tapos na. Rational. Dahil pwede maging fraction. At fraction siya mismo, kaya rational yan. Okay? Magiging irrational lang siya kapag ito lang, non-perfect square siya. Katulad ng pinag-aralan natin kanina. Ayan. O, tama ang mga sagot natin. May sagot pala to. Hindi ko na-check. Yun. O, ito pa.
Number 5. Meron tong ilang group to? Dalawa. Sige, ano yung dalawa? Real at Natural. real at irrational. Rational. Check natin. Okay. So, yun. Real at irrational. How about number 6? Natural. Rational. Ito Whole. ay, sabihin ko lang, teka lang, bibilangin ko Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. 5 groups to. Sa pinakamababa. Rational. Natural. So, merong nagsabing rational, Real. Natural. real, natural. Whole. Ano pa? Kasama din siya sa whole. Ano pa? Isa na lang. Isa na lang. Yun! Kasali din siya sa Integer. Kasi positive siya. Integer. Tingnan natin kung tama sagot natin. Yun. Natural, whole, integer, rational, real. Mahirap ba? Just lang, no? Oh, next. Square root of 16. Rational. Real ba to? Opo. Okay. Lahat naman siya real. Rational or irrational? Rational. Rational. Ayan, mamimili kayo sa dalawa kasi dalawang path lang yan eh. Rational or irrational? Rational. Rational. Ito ay? Bakit siya rational? Bakit rational? Dahil? Perfect square po. Yun. Ano bang square root nito? 4. 4 4 po. po. Yun. So, 4 talaga pinag-uusapan natin dito. So, dagdagan pa natin. Okay. So, kung rational siya, meron pa. 3 pa. Whole. 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 Natural. Natural. Integer At po. Integer. integer. Yun. Or halos lang. Halos kapareho lang nung kanina. Okay po. Okay. Very good. So, tingnan natin. Natural, whole, integer, rational, real. So, tama yung sagot natin. Last one. Ito ay merong 1, 2, 3, 4. 4 lang to. Sigurado ako. Real. Rational. So, real, rational. Natural. Bakit rational? 5. Kasi pa per, Square root po ay 5. kasi Five. po yung Pero may negative dito, so negative talaga siya. Okay po, ganun yan. So, ito Integer. ay integer. Kasama ba siya sa whole? Mali pala ako, hindi pala 4. So, hindi siya kasama sa whole number, no? Ay. Kasi ang whole number, hindi kasama ang negative. So, 3 lang siya. Check natin, sagot natin. Ayan, tama. 3 lang. Integer, rational, and real. Okay po. Ano pa ba? Yun, compare naman daw tayo. Ano daw mas malaki? Use less than, equal, or greater than to compare. Number 1, 2/3 at saka 0.6. Kailangan maalam kayo Equal po. Okay, tama. Very good. Number 2. Pwede na kayong gumamit ng calculator dyan kung sakasakali. Gawin nyo, yung 5/8, divide nyo lang. 5 divided by 8. Kasi hindi naman kailangan, ang alam nyo lang dapat dito is alam nyo kung ano yung mas malaki. Kung wala kayong calculator at the present, di magmamano-mano talaga kayo. Ano kaya mas malaki? Sir, yung
0.6. Sir, yung 5. Oh, ano ang gagamitin natin? Less than, greater than, or equal? Greater than. Tingnan natin. Greater than po. Less than. Kasi, yung 5/8 ay 0.625. Ito, 6.5. Pag dinagdagan natin to na 0, ano mas malaki dyan? Di ba? Mas malaki to. 650 to eh. Ito, 62 lang. Nakuha niya yan. Okay pa. Next natin. Sir, 5 greater. over. Tingnan nga natin kung greater than. Okay, very good. Next. 3/10 and 1/3. Greater than. Greater than po. Tingnan natin. Less than. Kapag ito, kinonvert natin, 0.3 lang yan. Ito, kapag kinonvert natin to, 1/3, magiging 1 divided by 3. Ang magiging sagot nito ay, ano ba sagot nito? 0.333 na walang katapusan. Okay ba? Sana mas malaki. Ito, mas madaming 3 to eh. Ito, isa lang. Pag dinagdagan mo to, puro 0 na lang ang likod nito. So, mas malaki to. Okay pa. Next tayo. Number 5. Equal po. Equal po. Walang kahirap-hirap. Next. Number 6. Yung 5 po ang mas malaki. So, less than, greater than, equal. Greater than po. Greater than. Okay, greater than. Tama. So, ito, talagyan natin ha. Baka limot yun eh. Less, greater. Ito, equal. Alam nyo na yan. Ito lang naman pala tandaan yan eh. Kapag nauna yung less. Pag nauna yung nakabuka ka, greater. Okay. Next tayo. 7/6, 6/5. Greater than po. Greater than. Greater than. Check natin. Sala. Less than. 7/6. Ang 7/6 ay 1 and 1/6. 1/6. Ano nga ba to? 1/6 ay ayun. Kapag ginawa natin decimal, 1.6. 1.167. Paulit-ulit na yung 6 pa lang paulit-ulit. Sorry. Sorry natin yung 7. Erase. Ina-calculate, nira-round off siya ng calculator. Tapos, kapag ginawa naman natin tong isa, 1 and 1/5, ang 1/5 ay 1.2. Ayan. So, ano mas malaki? 1.1666 o 1.2? Mas malaki 1.2 sa tama. Ganyan nga yung magiging sagot. Last one. Equal po. Equal. Equal. Sure kayo? Greater than po. Sir, less Greater than. than. Sure na kayo? Greater than po. Ang tamang sagot ay Greater than. tamang equal. Tama. Kapag nilowest term natin to, 1/4 yan. At ang 1/4 ay 0.25. Okay, 25 centimos. At 25 centimos kapag naging 4 ay piso. 10. Okay. Yan. Hindi ko na pagagawa to sa inyo. Dahil ano to? Kasama lang. Okay. So, may questions po ba tayo? Wala po. Wala po. Okay. So, yung mga gagawin nyo, nasa ano nyo lang. Umabot rin pala tayo ng 10:30. Sakto lang. Okay. Ay, sorry yung sa mga mga nagsasagot sa dito, sa chat.
Hindi ko kayo nakikita. Kapag siguro naayos ko na lang, kakabit ko na lang pala sa TV para nakikita ko din kayo. Okay. So, may questions pa? Wala na? Ano pa ba? Wala na po. Wala po. So, yung mga gagawin nyo, tapusin nyo na lang nasa Google Classroom natin. So, sana may natutunan kayo. Okay Sige, po. Thank you bye-bye. po. Salamat po. Okay, thank you din sa pakikinig. Po. God bless Mag-aral po. mabuti. Tapos na. Thank you, bye-bye. Bye-bye. May dala kayong payong. Bye po. Thank you po, sir. Oh, mga cleaners. Sir, ako Bilis. mabum. Kamagahas ng laptop. Sino sasama sa kantin? Ako? Bibiling turon. Bibiling turon. Libre niyo ako. Bye-bye. Salamat po, sir. Thank you. Thank you. Bye po. Thank you po, sir. Oh, kita-kita na lang tayo kapag pwede na. Bye-bye. Ingat kayo lahat.